sa ulat ng pag-asa, asahan pa rin ang pagbabago bagong panahon ngayong linggo. Kaya pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong at iwasan ang pagbabad sa ulan. Kumusta po ang sitwasyon ninyo dito sa inyong lugar? Ngayon bumubuhos ang malakas na ulan. Ay naku, anak, bigla na lang umulan. Wala pa nga akong sampay. Basta tuloy, pero okay lang, sanay na kami sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po, Sir Hans Christian. Kaya mga kababayan, maging handa palagi. Bitbitin ang inyong mga payong at iwasan ang banta ng baha. Narito sa Barangay Buo, Taob, Cebu City, ako si Christine Paroni para sa Balitang Panahon Ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Janine Bacarisa. At narito tayo ngayon sa Barangay Buo, Taob, kung saan patuloy pa rin ang problema sa basura. Ayon sa mga residente, matagal na raw itong isyong ngunit tila walang solusyon. Tara, alamin natin ang mga detalye. Sir, magandang araw po. Pwede po ba kayo makausap sandali? Oo naman po. Ano po masasabi ninyo tungkol sa basura dito sa inyong barangay? Grabe na po talaga, ma'am. Halos araw-araw tambak ang basura sa kanto. Baho pa. Inyo ang barangay tungkol dito? Opo, ilang beses na. Pero sabi nila, kulang daw sa garbage truck at tao. Salamat po, sir, sa inyong oras. Narito tayo sa kapitan upang magbigay ng pahayag tungkol sa isyong ito. Magandang umaga sa inyong kapitan. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Nabalitaan ko po ang isyong basura tungkol dito sa inyong barangay. Oo, alam po namin ang problema at sulukuyan na po namin may kipag-ugnayan sa City Hall para magdagdagan ang truck at mga tauhan. Humingi lang po kami ng pasensya sa aming mga barangay. Maraming salamat po, kapitan. Maraming salamat po, ma'am. Buo Taob, ako nga pala si Janine Bacarisas, nag-uulat para sa Balitang Local News. Ito ang International News Update. Si Hans Christian Reyes, nagbabalita mula rito sa news. Ilang pagtutok ng buong mundo sa mga isyung may kinalaman sa climate change. Ayon sa ulat ng United Nations, tumaas pa rin ang global temperature at maraming bansa ang nakaranas ng matinding baha at tagtuyot. Dahil dito, nanawagan ng mga leader ng iba't ibang bansa na magtulungan upang mapababa ang polusyon at mapangalagaan ang kalikasan. Samantala, sa larangan ng teknolohiya, inilunsad ng isang kumpanya sa Japan ang bagong AI robot na kayang magsalita na mahigit 20 wika. Layunin nitong mapadali ang komunikasyon sa mga terorista at negosyante sa buong mundo. At yan ang mga pangunahing balita sa labas ng bansa. Muli ako si Hans Christian Reyes para sa International News Update. Ito ang International News Update. Ako si Dieter C. Casinas, nagbabalita mula rito sa Barangay Buo, Taob, Cebu City. Sa Balitang International, patuloy pa rin ang pagtutok ng buong mundo sa mga isyong may kinalaman sa climate change. Ayon sa ulat ng United Nations, tumaas pa rin ang global temperature at maraming bansa ang nakaranas ng matinding pagbaha at tagtuyot. Dahil dito nanawagan ang mga leader ng iba't ibang bansa na magtulungan upang magpababa ang polusyon at pangalagaan ang kalikasan. Sa larangan ng teknolohiya, inilunsad ng isang kumpanya sa Japan ang bagong AI robot ng kaniyang magsalita ng mahigit 20 wika. Layunin nitong mapadali ang komunikasyon sa mga turista at negosyante sa buong mundo. At yan, ang mga pangunahing balita sa labas ng bansa. Muli, ako si Dieter C. Casinas para sa International News Update. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Mark Bin Balocos
at narito tayo ngayon sa Barangay Gym kung saan nanalo ang Team Bisdak. At ngayon, kakausapin natin ang isang MVP player sa kanilang team. Anong na-experience mo sa iyong nilaruan ngayon? Masaya po dahil nanalo po kami ngayong hapon na sa palarong basketball. Kung mabigyan kita ng pagkakataon, sino yung gusto mong i-shoutout? Shoutout ko sa mga teammates ko. Ang galing nyo maglaro, mga bird. Yeah. Then sa coach, salamat sa iyong pagturo sa amin at sa pag-suporta. Yun lang po. Maraming salamat, Hans Christian. Mga kababayan, at dito nagtatapos ang ating sports news. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Christine Peroli at narito ang pinakamahuling balitang pambansa ngayong araw. Ngayon, patuloy ang proyekto ng pamahalaan sa pagpapaayos ng mga kalsada at tulay sa iba't ibang probinsya. Layunin nito mapabilis ang biyahe ng mga mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ako naman tayo sa edukasyon or health update. Samantala, inilunsad ng Department of Education ang bagong programa na magbibigay ng libreng learning kits sa mga mag-aaral sa publikong paaralan. Ito ay bahagi ng hakbang para makabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ako naman sa community news, sa Cebu naman nagsagawa ng clean up drive ang mga residente bilang suporta sa National Clean Up Month. Ipinakita nila ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaisa ng bawat mamamayan. At iyan ang mga mainit na balitang pambansa para sa araw na ito. Muli, ako si Christine Peroni, naglilingkod para sa katotohanan ng bayan. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw! Ito ang Showbiz News Update. Ako si Christine Peroni, hatid sa inyo ang mga mainit na kaganapan sa mundo ng entertainment. Sa international scene, trending ngayon ang bagong pelikula ni Taylor Swift na The Story of Us, na pumalo agad sa top spot ng global box office. Maraming fans ang pumuri sa pelikula dahil sa nakakaantig nitong kwento at kahangang-hangang soundtrack. Samantala, sa K-pop world, nagbabalik ang sikat na group na Blackpink para sa kanilang anniversary concert tour. Ibinahagi ng mga miyembro na lagi sila nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng mga Blinks sa buong mundo. At sa Hollywood, ikinasal na ang aktor na si Chris Evans sa kanyang longtime girlfriend sa isang private ceremony. Trending agad ang larawan sa kasal sa social media. Iyan ang mga pinakabagong balita sa showbiz. Dito lang sa Showbiz News Update. Ako si Christine Peroni, magbabalik pa tayo sa susunod na ulat.